At ayun no, nagpa-full tank tayo dito sa may Petron, dito sa may Pure Gold STI. Ayan, pupunta ulit tayo ngayon sa SLEX. Pero ito, paano naman to, pa north. Ito yung northbound ng SLEX. Dire-diretso na lang muna kami dito sa may Osmeña Highway. Ayun, so 1:08 PM guys, andito tayo sa Pampanga. Grabe, huminto kami ng more than 10 minutes. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Welcome City of San Fernando. Kayang kaya tong baha na to. Isang minuto na lang, eksaktong 5 oras na tayong nabiyahe. Pero nakaka 91.2 kilometers pa lang tayo. World War II First Line of Defense Monument, Dinalupihan, Bataan. Anong bayan nakakasakop dito? Abukay po. Abukay. Yung total kilometer traveled natin dun from Petron FTI Taguig hanggang dito sa may refill sa Abukay, Bataan, 1,131.2 kilometers. Tapos yung average fuel consumption natin 37.8 km per liter. So medyo accurate naman siya dun sa naigas natin na 3.54 liters or 182 pesos. Ayun guys, good morning sa ating lahat. Date natin ngayon October 31, 2024, Huwebes ng umaga. So ang oras natin ngayon 8:53 AM. So October 31 ngayon. So ibig sabihin birthday ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. So happy birthday po ka Eduardo Manalo. Ayan. So hindi tayo nakapag-ride sagad ng umaga kasi sumamba pa ako kaninang umaga. So 6 AM yung pagsamba dun sa amin. Bale natapos siya 7:30, hindi na ako nakauwi. Kaya ngayon lang ako na bumiyahe. So ngayon pupunta tayo ng Bataan, specifically sa Mount Samat. Doon tayo pupunta. Pero bago tayo pumunta doon, dadaan muna ako sa Taguig. Sundin ko lang si OBR doon sa may South Signal Village. So ayan, nandito tayo ngayon sa may Magallanes, dito sa may Makati. Makati na to, hindi na to Pasay. Pag nakalagpas ka dun sa may overpass sa likuran. So ayan, dito kakanan na tayo sa may rampa papunta ng gas service road. Kasi pag dinire-diretso yan, SLEX na yan, bawal na tayo dyan. So kaya kumanan tayo dito sa may rampa. So October 31 ngayon. Tingin ko traffic ngayon kasi maraming nakalibyan panigurado uuwi sa mga kanilang probinsya. So normal naman yan na may nagli-leave before and after the holiday. So holiday kasi bukas November 1. Tapos ngayon, ang alam ko, government offices half day lang. So yung mga private offices, nasa discretion na nila kung magpapa half day sila or under time or what. So yun, nasa discretion na nila yan. So ngayon din pala no, kasalukuyang binabagyo yung Batanes. Sa pagkakaalam ko, nagtaas ng signal number for yung Pag-asa kahapon. So ayun, kawawa naman ang ating mga kababayan sa Batanes. Ayun. Sana hindi ganun kalubha yung pinsala ng bagyo sa kanila, although signal number 5 daw sila eh. Dito ngayon sa Metro Manila makulimlim pero hindi naman umuulan. Pero kaninang madaling araw ang alam ko umulan eh. Pero ng mga sumamba ako ng mga alas 6 hindi naman umuulan. Ayan, parang ngayon nga mayroong panakanakang ambon. Hindi ko lang alam kung magtatagal at lalakas. So yan, normal talaga traffic dito sa may Loton Avenue. Normal yan na traffic dito. Papunta tayo ng East Service Road. Dito sa may Signal Village na tayo pupunta. Ayun, kakaliwa na tayo ngayon dito sa may Arca South.
Meron din namang daan dyan pag diniretso mo, tapos kumaliwa ka dun sa may Arca Boulevard ata yun yung tawag dun sa street na yun. Ang tumbok mo pa rin naman Jollibee, dun sa may Jollibee Triumph. So dito kasi yung mas gusto kong dumaan kasi ano to, park. So walang gaanong sasakyan dyan sa may unahan, parke siya. Tapos maraming mga nagja-jogging, nag-exercise dyan sa park na yan. Unlike dun sa kabila kasi maraming sasakyan, kaya mas gusto kong dumaan dito. Tignan nyo, konti lang sasakyan dito na dumadaan. Tapos meron kang makikitang mga puno-puno sa Center Island tsaka dun sa gilid ng kalsada. Ayun, nasundo ko na nga si OBR at magpapagas muna kami dito sa may Petron. Yan, kung makikita nyo sa aking dashboard, dalawang bar na lang tayo. So papagas muna tayo dito sa Petron, tapos dito yung magiging starting point natin kasi ito na yung diretsong pupunta tayo sa Bataan. Full tank XCS. At ayun, no, nagpa full tank tayo dito sa may Petron, dito sa may Pure Gold FTI. So pag nagpa full tank ako, nire-reset ko yung trip 1 tsaka yung average fuel consumption natin. So kapag dumating tayo sa Mount Samat, kung ano yung trip 1 ko na nakarehistro, yun yung distance magmula dito sa may Petron, dito sa may Pure Gold FTI hanggang dun sa may Mount Samat. So yung oras natin ngayon 9:34. So titingnan natin kung anong oras tayo makakarating doon. Pero sa tansya ko kasi 5 hours yun eh. Yun yung tansya ko. So tingnan lang natin kasi baka matraffic nga ngayon kasi maraming mga kababayan nating nag-uuwian ng probinsya dahil undas bukas. Ayan, pupunta ulit tayo ngayon sa SLEX. Pero ito, paano naman to, pa north. Ito yung northbound ng SLEX. So wag mula lang dito yung parte ng SLEX na pwede yung motorsiklo. Ito pala, itong tren ng PNR na to, wala nang dumadaan na PNR ngayon. Temporarily close ata. Siguro may mga ginagawang release or any improvements, kaya walang operasyon yung PNR. Ayun guys, no, normally dito ako dumadaan sa may EDSA. Normally andyan ako sa may kanan na lane para umakyat dun sa rampa papunta ng EDSA northbound. Tapos dun ako dadaan papuntang MacArthur Highway. Pero sa ngayon, tingin ko kasi traffic dyan sa EDSA eh. Kasi yun nga, maglo-long weekend. Tingin ko traffic dyan, kaya dire-diretso na lang muna kami dito sa may Osmeña Highway. So yung lusot namin dun sa may SM San Lazaro, tapos kakanan kami dun sa may Top Avenue. Mas malapit na way to. Pero normally kasi mas traffic to, kaya sa EDSA dumadaan yung karamihan. Pero sa pagkakataon ngayon, tatry nating dumaan dito kasi baka mas magaan naman yung daloy ng trapiko dito. Narating na nga natin tong dulo ng Osmeña Highway. So kakanan tayo ngayon dito sa may Quirino Avenue. Ayun, nandito tayo sa Mabini Bridge. Huminto muna kami saglit kanina dahil umaambon. Dito sa aking harapan, ayan, nakikita natin yung Kimco Exciting S. Yan yung, ay, lumipad yung ano.
bike. So 400cc yan, pero scooter. Sa CM Recto, ayan pwede sa CM Recto dyan sa baba. Pwede rin, dyan rin sa baba yung Malacanang. Pag kumaliwa ka dun sa may JP Laurel. Yan, dito tayo sa taas sa may Nagtahan Bridge. Dire-diretsohin lang natin to guys. Ang matutumbok natin na ito yung SM San Lazaro dun sa may bahaging Tayuman. Tapos kakanan na tayo sa may Top Avenue or sa Rizal Avenue. Dire-diretso na yun ang Monumento at MacArthur Highway. Yun guys, kasalukuyan tayong andito sa may Lacson Avenue. Tukod tayo sa traffic ngayon. Kahit mga motor hindi makasingit kasi may mga truck malalapad. So walang espasyo para makasingit ang motor. Kung makakasingit ka man sa isa, wala ka rin patutunguhan hindi tuloy-tuloy. At ayun nga guys, narating na rin natin tong SM San Lazaro dito sa may Lacson Avenue. Ang tagal ng biyahe, napaka-traffic dun sa may likuran. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon namin na pumunta na lang ng Lacson Avenue imbis na EDSA. Dito tayo ngayon sa may Rizal Avenue or Top Avenue. Sa kanan na tayo dito papuntang Monumento. So dire-diretso na lang to. Pagdating ng Monumento, tatawid lang tayo dun sa may rotonda para makapunta ng MacArthur Highway. Sakto isang oras. Ang oras natin ngayon 10:34. Nandito pa rin tayo sa may Rizal Avenue, Arpapa Station. Hindi pa tayo nakakarating ng Monumento. Ang kilometer travel natin is 19 kilometers. So yung average speed natin is 19 kilometers per hour for the first hour of our trip. Napaka-traffic guys. Sana ata nag-EDSA na lang kami. Ito pagdating sa may pagitanan ng 5th Avenue at Monumento Station, panigurado traffic din yun. Narating natin ito ngayong Monumento ni Andres Bonifacio dito sa may Caloocan. So entering tayo ng MacArthur Highway. Kanan tayo dito. Ayan. Dito tayo ngayon sa MacArthur Highway. Base sa nakikita ng aking mata, medyo maliwanag na dun sa unahan. So sana hindi na umulan, sana magtuloy-tuloy na yung ganda ng panahon. Kanina kasi huminto kami ng mga siguro meron ding sabihin natin 10 minuto dahil umaambon ng malakas kanina. Kaya huminto muna kami sa gasoline station. Pag mga ganun, wag tayong hihinto sa mga sa mga overpass. Tayong hinto sa mga ganun para hindi tayo makapagdulot ng traffic, hindi tayo makaabala sa ibang mga motorista. Hanap tayo ng mga masisilungan na maayos na hindi makakaistorbo, katulad ng mga gasoline station. So ayun, 10:42 AM andito tayo sa MacArthur Highway. Sana naman walang ganong traffic, pero I doubt. Kasi undas bukas, holiday. So I doubt na walang traffic. 10:50 AM nandito kami sa SM Valenzuela, dito sa may MacArthur Highway. So medyo matagal talaga yung biyahe. Saka hindi rin tayo sobrang nagpapaspas kasi basa yung kalsada. 10:52 AM kain muna kami dito sa Burger King.
Kumbaga ito na rin yung magsisilbi naming lunch. Ayan, tabi siya ng gasolinahan. Kain muna kami guys. Ayun, 11:28 AM. Paalis na tayo dito ngayon sa Burger King. So tuloy ang biyahe natin dito ulit sa MacArthur Highway. Ayun, buti naman maliwa-liwanag na yung pagkakatanaw ko dun sa sa pupuntahan natin. Sana naman huwag nang umulan. Dito tayo ngayon sa may tapat ng lokal ng may kawayan. Buti na lang pala ayos na yung kalsada dito. Kasi nung pumunta tayo nung Baguio dito dati nung April, ginagawa tong kalsada na to. Buti tapos na, makinis na yung kalsada dito sa may parting Bukawi, no? May ginagawang kalsada dito. Traffic na nga, tapos may ginagawa pang kalsada, so lalong nakapagpa-traffic dito yan sa may malapit sa Pure Gold, Bukawi, Bulacan. Oras natin 12:07 PM. Yan, sobrang traffic. Kaka 39 kilometers pa lang tayo. Pagpas 2 oras na tayong nabiyahe, pero 39 kilometers pa lang yung natatakbo natin. Grabing traffic. PM. Dito tayo sa may tulay papuntang Balagtas at Malolos. So yung dito sa ibaba papunta ng NLEX. Ayan. Kapag walang traffic, kakayanin ka ng mga nasa 1 oras lang eh. Sabihin natin 1 hour 10 minutes itong tulay na to, magmula dun sa pinanggalingan natin. Kasi nung pumunta kaming Aurora, madaling araw kami bumiyahe, walang traffic. Naka 35 kilometers agad kami sa loob ng 1 oras. Eh ngayon, lagpas 2 oras na, nasa 40 kilometers pa lang tayo. Grabe ang tindi ng traffic. Ayun o, dito pa rin tayo sa Bulacan, sa may parting Balagtas. Tumigil muna ulit kami ng mga 5 minutes kasi umumbo na naman ng malakas. Kaya kita nyo naman sa kalsada, oh, basa yung kalsada. Yun lang yung disadvantage ng nakamotor kaysa sa nakasakyan. Kasi kahit kung nakasakyan ka, kahit umuulan o umaraw man ng napakainit, komportable ka sa loob ng sasakyan mo. So ayun na, oras natin 12:24 PM. Binabagtas pa rin natin tong bayan ng Balagtas. Yun mga idol, pakanan na tayo dito. Ayan, yung pag nakita nyo tong tulay na to, tapos may nakita kayo na pakanan dito, ayun na yun, kanan tayo dito, mga nakamotor. Yung mga nakakotse kasi, or yung mga 400cc pataas na motor, dun sila kumanan sa kanto pagkatapos, bago to, kasi NLEX yan eh. Pero tayo dito tayo kumanan. Ito rin yung papunta ng mga Baguio, Ilocos. Ito rin, dito rin yung daan ng mga idol. Ayan. So pagdating natin sa San Fernando, kakaliwa na tayo dun sa may San Fernando. Bali yung mga nag-NLEX, dun rin talaga yung exit nila sa may San Fernando. Pero meron ka namang option na dumiretso ng SCTEX. Tapos pagka SCTEX mo, kaliwa ka. Kasi yung pag kumanan ka, papuntang Baguio yun. Kaya kaliwa ka dun sa may SCTEX pabalik.
papuntang Dinalupihan para makapunta ka ng Bataan. Pero syempre tayo, bawal tayo dun sa expressway, kaya dito tayo sa mga bayan-bayan. At ito na nga, umaambon na naman, paambon-ambon ng panahon. Pampanga pala si Pat. Oh, nasa Pampanga siya. Oh. Ayun, so 1:08 PM guys. Andito tayo sa Pampanga. 1:08 PM. Napakatagal ng biyahe natin. Samantalang nung nagbagyo kami, eksaktong 3 oras ata yun. Andiyan na kami sa Arco ng Pampanga. Ngayon mahigit 3 oras. 9:45 tayo, ay 9:34 tayo umalis dun sa may Petron, dun sa may FTI Taguig. Na checkpoint pa nga tayo. May konting katuwa lang na pag-uusap kay sir na police kasi iglesia din pala siya. Ayun, nandito na tayo sa may Pampanga. Alam ko ay parte na to nakapalit Pampanga eh. Grabe, huminto kami ng more than 10 minutes. Grabe, sobrang lakas ng ulan. Hintay muna naming tumila kahit pa paano. Although umaambon pa rin naman, pero pwede na yung gantong kahinang ambon. Kala ko ba naman hindi na uulan, biglang umulan ng malakas. Welcome City of San Fernando, Pampanga. Yan, dalawa kasi yung San Fernando na city, di ba? San Fernando Pampanga at San Fernando La Union. So dito tayo sa San Fernando Pampanga. So kapag merong big bike or 4 wheels na galing ng NLEX, ayun, dito yung exit sa may San Fernando Pampanga. Pwede kaya naman dun sa may SCTEX, kung gusto niyang mag SCTEX, kung gusto niyang mas mabilis, pwede naman mag SCTEX. Nako po, baha. Pero ano bang klaseng baha yan? Dito lang ba? Kung ito lang naman na baha, kayang kaya yan. Kayang kaya tong baha na to. Sundan lang natin tong mga ginulungan ng 4 wheels na nasa harap natin. Para kahit pa paano medyo mahawi yung baha, medyo mahawi yung tubig, medyo bumaba ng konti. Guys, kakaliwa na tayo dito sa may Jollibee. Ito SM to eh, SM San Fernando. Yan. Expected na traffic dito dahil may SM. Kaya nandito na ulit tayo sa main highway. So ito na yung mga sasakyan na to nanggagaling sa kanan ko. Yan yung mga umexit ng San Fernando na galing ng NLEX. Sila yan. So ito main highway na to. Dire-diretso na to mga idol. Nagubad pala ako ng gloves kanina kasi mababasa yung gloves ko, masyadong lalamigin yung kamay ko pag gano'n. Lang ya dun sa pinunta namin kanina, sobrang lakas ng ulan, tapos dito naman
medyo okay na yung lagay ng kalangitan. Maglilimang oras na tayong bumabiyahe pero hindi pa tayo nakaka 100 kilometers, oh. 84 kilometers pa lang, grabe. Napaka traffic, wala akong masabi. Tapos pahinto-hinto pa tayo dahil nagpapatila ng ulan. Grabe talaga. Ayun, nakikita ko na naman sa bandang unahan, traffic. Kaya yung iba pinipili na mag-STX eh. Kapag kunwari pupunta ng Subic o di kaya ng Bataan, kahit magbabayad ka ng mas malaki, okay lang eh. Kasi grabe yung matitipid mong time. Unlike dito, makikipagbuno ka pa sa traffic. (2:32 PM) andito tayo sa may Guagua, Pampanga. So 2:33 PM ngayon, isang minuto na lang, eksaktong 5 oras na tayong nabiyahe. Pero nakaka 91.2 kilometers pa lang tayo na tinatakbo. Grabe yung 5 oras na yan. Kumbaga nasa 200 plus na yan eh. 200 plus kilometers na yung tinatakbo niyan eh, normally. Ano ba to? Palengke ba to? Palengke ata to. Wholesale and retailer ng ano ba to, mga bulaklak? Wholesale and retailer ng mga bulaklak. Hindi ko lang sure. So yun, nabasa tayo kanina pero natuyo na rin tayo. Katagalan, natuyo na rin tayo. Dito bakit napaka-traffic ang meron? Ano ba to? School ba to? College of Sciences. School nga. Ito na yung rebulto sa Death March. Yes, World War II First Line of Defense Monument, Dinalupian, Bataan. So yun, nasa Bataan na tayo guys. 3:09 PM. Grabe, napakatagal. Almost 30 minutes kaming nakatigil dito sa may Caltex, Dinalupihan. Sobrang lakas ng ulan. Pinatila muna namin. Grabe, ang hirap bumiyahe ng ganito. Merong bagyo dun sa norte, si Bagyong Leon. Pero hinihila kasi niya yung habagat na nagpapaulan dito sa gitnang bahagi ng Luzon. So yung tinignan ko yung tinry kong i-search yung satellite.
Yung satellite ng Pag-asa as of 3:10 PM kasi 3:50 PM ngayon eh. As of 3:10 PM yung buntot ng habagat nandito sa may parting Upper Bataan or sa Dinalupihan. Kaya pala umuulan dito. So yung maambon-ambon pa rin naman dito ngayon. Pero sana wag nang ganong lumakas yung ulan. Ayan, approaching tayo ng Balanga Bataan. Opo. Kaso ma'am, ano? Dito po ilaw. Premium full tank. Full tank po. Oo, premium. Anong bayan ang nakakasakop dito, kuya? Ingat, kuya. Ay, Anong bayan nakakasakop dito? tinatanong lang. Tinatanong. Anong bayan ang nakakasakop dito, ate? Anong bayan nakakasakop dito? Bukay po. Abukay. Okay, thank you. Full tank po. Premium. Full tank. Ikaw lang naman yung wala. Opo. Pampanga kasi ako kaya hindi ko masyado ano yun. So ayun, 3.54 liters. Tapos 181.43 pesos. Yung unit price niya per liter 51.25. So ayun, yung total kilometer traveled natin dun from Petron FTI Taguig hanggang dito sa may refill sa Abukay, Bataan, 1,131.2 kilometers. Tapos yung average fuel consumption natin 37.8 km per liter. So medyo accurate naman siya dun sa naigas natin na 3.54 liters or 182 pesos. So ayun, para makuha nyo lang, i-divide nyo lang yung total kilometer traveled, which is yung 131.2, i-divide nyo lang yun sa 37.8. Makukuha nyo na kung ilan yung nabawas dun sa gasolina nyo, assuming nagpa full tank kayo ng huling gasolina nyo tapos full tank ulit ngayon. So yun yung igagas nyo, ganun lang computein yun. So ayun, hanggang dito lang sa Abukay yung i-cover ko na lang ng vlog ko, kasi hindi na tayo makakapunta ng Mount Samat kasi umuulan eh. Tsaka hanggang 4 PM lang yung operational hours nila. Kaya anong oras na dito? 4:15 PM na. Pahinto-hinto kasi tayo dahil sa ulan, nagpapatila tayo ng ulan, and at the same time sobrang traffic rin. Kaya bukas na lang kami pupunta dun sa Mount Samat, tapos dun sa La Casa Filipina de Acuzar. And so ingat sa ating lahat, God bless, stay safe. Yun, 4:15 PM ngayon. So 9:34 tayo nagumpisang bumiyahe. So mahigit na mga 6 na oras yung biyahe natin. 6 hours 20 minutes, 6 hours 40 minutes pala. Nasa ganun yung biyahe natin, 6 hours 40 minutes. Tapos hindi pa tayo nakakarating sa Mount Samat.
So kung hanggang sa Mount Samat talaga, baka mga 7 hours 20 minutes yun yung magugol nating panahon or oras. Ayun lang guys, stay safe, bye bye, ingat sa ating lahat, God bless.